Alright, good morning mga tol. Ah, Nandito ako sa aming bahay ngayon at naglilinis ako dito sa aming kitchen. Kaya naman, naisip kong gumawa ng maiksing video lang naman. Information sa tamang paggamit ng ating mga LPG. Since tayo ay distributor ng LPG, gusto kong i-share sa inyo yung talagang proper na paggamit ng LPG. Based on my experience talaga, marami na akong na-encounter na muntik nang mapahamak dahil sa maling paggamit ng LPG. Napakaswerte din nila dahil hindi naman talaga sila nasabugan at narespondihan agad natin. Okay? Ano ba yung mga pangyayari na yon? Ito mga tol, papakita ko sa inyo ha, para makaiwas na rin kayo. Alright? Mahalaga ang natin, lives and property. Ika nga, tayo naghahanap buhay para makapag-invest ng ating mga sarili-sariling tahanan. At same time, yung ating health, mag-grow yung ating pamumuhay, di ba? Eh paano kung sa mali o sa kakulangan natin sa ating knowledge sa paggamit ng LPG ay doon tayo napahamak. Alright? Marami din siguro dyan magsasabi, ay matagal naman na kaming gumagamit ng LPG. Kaya hindi na kami pwedeng mapahamak dyan. Okay? Although, pwede rin naman. Pero, minsan kasi yung ang nakakapagpahamak din sa atin is yung sobrang kumpiyansa natin. Yung pang-araw-araw natin pamumuhay ay nagiging kumpiyansa tayo na hindi mangyayari yun. Pero ito mga tol, ang realidad. Minsan doon sa ating pagiging metikuloso, kumpiyansa, doon tayo napapahamak. Alright? Ito papakita ko sa inyo ha. Ito yung ating kalan. Ito yung ating LPG cylinder. Ayan. Kung mapapansin mo ninyo, yan ganyan ang posisyon niya. Okay? At hindi siya sarado. Hindi siya nakakabinet. Yan po ang tamang paglagay ng ating LPG cylinder. As long na after use ay ini-off natin to. Okay? Kasi kahit pa yan ay nandyan at pagkatapos natin gamitin ay hindi natin ini-off ito, hindi pa rin siya safe. Kasi nakadeposit pa rin dito sa ating hoses ang LPG. Once na magkaroon ng leak yan dito sa mga connection na to, bakit may posibilidad na mag-leak dito? Kasi po itong mga hose na ito, habang tumatagal yan, tumitigas po yan eh. Itong ating clamp na to, kung ano yung higpit nun, hanggang doon na lang yun, ay matigas na yung hose. So, magkakaroon siya ng leak. At the same time, itong ating rubber, o-ring, habang tumatagal, ito tumitigas at nagkakaroon ng crack. Ang nangyayari, kapag tinanggal ng delivery rider o mismong tayo, naiiwan ito dito sa bungangan itong ating LPG cylinder. Ngayon, kung hindi napansin ng delivery rider na naiwan yan dyan, so wala na rubber itong ating regulator. Pag ikinunik natin sa bagong deliver na LPG, singaw na siya. Kasi walang rubber eh. O sabihin na lang natin, hindi naman naiwan. Nandyan yung rubber. Ay may crack naman May crack na siya. So singaw pa rin siya. Ibig sabihin, unsafe siyang gamitin kung ganun ang sitwasyon. Diba? Bubuksan ko ha. Ito isang magandang information ito para sa inyo. Ganyan tayo sa NX and LPG mga tol.
sharing is caring ika nga, di ba? Okay? At saka yung paghigpit ng ating mga regulator ay ganito lang. Kamay lang ang ating paghihigpit. Huwag nating gagamitan ng kung anong tool sa pupukukin natin. Hindi pwede yun. Yan, higpit na siya. Bubuksan natin. Okay, yan, nakabukas na. Sisindihan natin to. Okay, umaapoy na siya. Ngayon, ang tamang pag-off, tamang pagpatay ng apoy, ay dito muna. Dito muna natin siya papatayin. Okay? Yon. Namatay na yung apoy doon, saka natin ito i-off. Bakit ganon? Madalas kasi ina-apply natin pag magpapatay tayo ng apoy dito sa lighter ng ating lutuan natin agad pinapatay, di ba? Usually ganon talaga. Bakit ganon ang sinasuggest ko sa inyo? Dito nyo unang i-off sa bulb para yung deposit na gas dito sa ating hose ay mauubos. Okay? Baliktarin natin. Baliktarin natin. Papakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Okay? Bubuksan ko ulit ito. Diba? Naka-off na to eh. Naka-off na yan dyan. Bubuksan ko dito. Kita nyo? Walang apoy, di ba? Walang apoy. Okay. Bubuksan ko ulit ito dito. At paaapoyin ulit natin. Okay? Yan. Yan, umaapoy. Ngayon, babaliktarin natin yung sitwasyon, di ba? Papatayin ko. Okay? Saka ko i-off yung valve. Oh. Ngayon, sisindihan ulit natin. Naka-off na to ha, naka-off. Sisindihan ulit natin. No? Di ba umapoy? Sa maigsing oras na yon na ginamit natin, may nagkaroon siya ng deposit na gas sa ating hose. So, ibig sabihin, hindi nawawala yung deposit na gas sa ating hose kapag inuna natin pinatay yung ignition switch, itong lighter. Okay? Kaya, mas nire-recommend ko na unahin patayin sa bulb bago dito sa ating ignition. Okay? Kape tayo. Ito pa, isa kong tips. Sa mas ligtas na pamamaraan ng paggamit ng LPG. Okay? Kung makikita ninyo, ang ating ilalim na lagayan ng ating LPG cylinder ay open, hindi siya nakakabinet. Alright, hindi nakakabinet. Yung iba kasi, ang sinasabi nila ay mas safe kapag ginawa ng cabinet. At hindi eyesore sa mga mata nila na naka-expose yung kanilang LPG cylinder. At protection din dun sa mga daga para hindi mangat-ngat yung kanilang hose ng LPG. Which is parang tama naman. Pero para sa akin, mali yun. May paraan naman tayo para hindi magkaroon ng daga sa ating pamamahay, di ba? Para hindi natin hintayin na may makaporhisyo doon sa ating hose. Di ba? Kasi po, kapag kaya ay nakakabinet, alright? Kapag nag-leak ang inyong LPG cylinder, hindi nyo kaagad maaamoy yung markaptan. Ano po ba yung markaptan? Yung markaptan ay yun yung inihahalo sa ating LPG para magkaroon ng amoy. Okay? Yung mabaho. Dahil naka-close yan, bago natin maamoy yun, yung markaptan na yun, kapag saturated na talaga yung gas sa loob ng inyong pinaglalagyan ng cylinders. Okay? At hahanap yan ng malalabasan. Kasi, pag nag-build up yung gas mo,
saturated siya, magmo-moist yung buong ilalim niyan eh. Magmo-moist ng gas. Ang isang posibilidad kung saan siya sisingaw is doon sa pinagdaanan ng hose. Ito. Dito magmo-moist. Once na sinindihan natin yung ating ignition, yun na. Pag nasingot ng LPG na nagmo-moist yung ating apoy, itong area na to kung saan ako nakaposisyon, yun na. Pag sumabog, disgrasya. Diba? Hindi naman po talaga ang sumasabog is ito. Hindi ito. Yung gas na nanggaling dito at kumalap dito sa area na to, yun ang sasabog, yun ang magbibigay ng aksidente sa atin. Saan ba ang posibilidad na daanan ng leak? Yun nga ang sinasabi ko sa inyo kanina, dito at saka dito. Kaya dapat lagi tayong nag-check. Okay pa ba yung hose? Okay pa ba yung rubber? Para mas sigurado tayo na hindi talaga siya makaka-aksidente. Alright? May natutunan ba? Kape ulit tayo. Yes ko po, Rudy. Masasabi ko na sa ilang dekada na namin sa ganitong negosyo, sa dami na namin na-encounter na problema at nasolusyon na namin, yun yung may share ko sa inyo. Kumbagay, para hindi na kayo umabot sa punto na maaksidente pa. Alright? Thank you so much. Sana may natutunan.